Sarah, point of view. Isang linggo na ang nakakalipas after mailibing ni Elena. And it was a painful experience to let someone go. Napaisip tuloy ako kung ganun din kaya ang naramdaman ni Dad nung nawala ang biological mom ko. Hindi ko kasi alam ang pakiramdam because when Dad died, I was with him but when it was time na kailangan na niyang ilibing, I wasn't there because I was still unconscious in the hospital. Jake, naiinip na ako. Isang linggo na tayo nakatambay lang dito sa kondo. Nagrereklamong sabi ko dahil malapit na akong lumutin dito sa kwarto. Jake hugged me and nuzzled into my neck, pero hindi ito nagsalita. After kasi ng libing ni Elena, nagpahinga muna kami dahil araw-araw kaming puyat ng burol. Dahil sa pagdagsa ng mga kamag-anak ni Elena na hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin. Dahil ang sabi ni Carol, wala na itong kamag-anak. May balita na ba kay Carol? Out of nowhere ay tanong ko kay Jake dahil hindi na namin nakausap si Carol dahil na-missing in action na ito after nung libing. Carol's with Randall. Nagpaalam sa akin si Randall na pupunta probinsya kasama si Carol. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang dahilan, kaya missing in action si Carol. Jake, why didn't you tell me? I hate you, husband. Inis na sabi ko dahil hindi nito sinabi na magkasama si Randall at Carol. Pinalo ko muna to sa dibdib bago tinalikuran. Kaagad na yumakap sa akin si Jake mula sa likuran at hinimas ang tiyan ko na hindi pa halata na may laman. Baby, si Mami namamalo. Sumbong ni Jake sa anak namin habang dahan-dahan na bumababa ang paghimas nito. I rolled my eyes at mabilis kong pinigilan ang kamay nito dahil umatake na naman ang kalokohan ng asawa ko. Jake! Babala ko habang hawak ko ang kamay nito. Oh, wife! Frustrated na reklamo nito pero hindi pa rin inaalis ang kamay. Dahan-dahan lang naman ako, wife. Please, pakiusap nito. Jake, you know na hindi pwede, diba? Malaki ang possibility na mawala si baby sa atin kapag pinilit natin yan. Pagpapaalala ko. Okay, wife, kahit na gustong gusto ko nang gawin. So, I'll wait hanggang sa pwede na. Tara na lang, bisitahin natin si Dad para mawala yung kama-kama na nasa isip mong yan. Suggestion ko. Pumarap ako kay Jake at nagtataka akong tinitigan ito dahil hindi ito kumikilos. Husband, I'm talking to you. What is it, wife? Muling tanong nito. What's wrong with you? Kanina lang active ka, bakit ngayon parang antok na antok ka? Tinatamad akong kumilos inaantok ako. Napapantestikuhan ako na tumingin dito. It's like my pregnancy transfer to him. And it dawned on me. Yung mga sinasabi ni Manang Corazon at ginawa ko a couple of days ago. Nahahakbangan ko daw si Jake to pass my paglilihi to him. I didn't believe, so I was hesitant to do it at first. Kasi naman, sinong maniniwala sa ganong pamahiin? Pero sa nakikita ko kay Jake ngayon, parang gusto ko nang maniwala na effective yung palihim kong paghakbang dito. You seem pretty tired, so I guess ako na lang muna ang bibisita kay Dad. Sabi ko, na pinipigilan ang pagsabog ng tawa. What? No! Giit nito. Hindi ko na napigilan ang pagsabog ng tawa ko. It's fine, husband. Ako na lang. Isasama ko ang 3 bodyguard. Sagot ko. Naligo muna ako ng mabilisan bago nag-decide na umalis. Pero bago ako umalis, humalik muna ako sa labi nito. Manang, dadalaw lang ako kay Dad ha. Masiglang pagpapaalam ko kay Manang Corazon. Naglakad ako palabas ng unit. Pagkalabas ko, naabutan ko ang 3 bodyguard na naghahanda na. Mukhang nasabihan na to ni Jake dahil pagkakita sa akin, tumayo na kagad ang mga ito. How should I address all of you? Tanong ko habang nasa biyahe kami papunta Manila Cemetery. Ako si Aquitania. Sagot ng lalaki na brown ang buhok. Maputi at kulay itim ang mga mata. Ako naman si Sanchez. Sagot naman ng lalaki na moreno at isang tingin ko, kaedad lang ni Aquitania. Ako naman po si Salvador. Masiglang pakilala ng lalaki na parang kaedad ko lang. Magiliw ko itong tinitigan at namangha ko dahil kulay gray ang buhok nitong maging ang mga mata nito. Magkakasunod akong tumango sa mga ito pero hindi ako nag-comment. Mabilis lang ang naging biyahe namin papunta sa Manila Cemetery. Pagdating sa Manila Cemetery, nagpaalam lang ako sa 3 bodyguard na kasama ko. Mauna na ako sa loob Tumango si Salvador. Pero bago ako tuluyang makaalis, pinigilan ako ni Aquitania.
Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Tanong nito. Kagabi ko pa alam kung saan ako papunta. Dahil na-check na namin ni Jake ito. Or should I say, Jake check it for me. Habang naglalakad ako papunta sa designated na puntod ni Dad, hindi ko maiwasan na mapahinto sa paglalakad at mapalinga sa paligid dahil pakaramdam ko may nagmamatsyag. Pinilig ko ang ulo ko at muling nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa matanaw ko ang puntod ni Dad. Napatakbo ako papunta doon at nung malapit na ako, bumagal ang pagtakbo ko dahil nakita ko ang babae na unti-unting lumilitaw mula sa likod ng puntod ng katabi nito. Napasinghap ako nang mamukaan ko si Mara. Nagdalawang isip ako kung tutuloy ba ako pero dahil nandito na ako, nagpatuloy na ako. Nang malapit na ako sa puntod ni Dad, naulinigan ko ang mahinang pagtatanong ni Mara. I didn't know na pupunta ka dito. After all these years, bakit ngayon lang? Tanong ni Mara na hindi ko alam kung ako ba ang kausap. Tumingin ako sa likuran ko dahil baka may tao doon. At ito ang kausap nito pero wala. Kaya I assume na ako nga ang kausap nito. I was blind, in case you didn't know. Walang emosyong sagot ko. Yes. Congrats, nakakakita ka na. No wonder. Hindi mo mahiwalayan si Jake kahit na may kasalanan siya sa'yo. Dahil malaki na ang pagkakautang mo sa kanya. Bilib din naman ako na nakakaya mo siyang pakisamahan. Hindi ko alam kung anong sinasabi nito pero ramdam ko ang malalim kong paghinga. Na para bang naapektuhan ako sa sinabi nito. Anong sinasabi mo na may kasalanan saan si Jake? Tanong ko dito. Nakakagulat nga dahil nagagawa mo siyang pakisamahan. Pagpapasakalye nito. Mas lalo kong naramdaman ang malalalim kong paghinga habang nakatingin ako sa nangaasar nito mukha. May gusto ka bang sabihin? Oh, nagagalit ka ba? Hindi ka dapat sa akin magalit kundi sa asawa mo. Kabaliktaran ng malakas kong boses ang tono ng boses nito. Sa halip, napakahinahon nun na nakakainis na. I felt like she's mocking on me. Kailan mo ba kami titigilan ng asawa ko? Hindi ka pa ba nagsasawa na pahirapan mo kami? Ano bang mapapala mo sa ginagawa mo? Tuluyan na akong nawala ng control sa emosyon. Kaya naman galit na sinigawan ko ito. Titigil? Paano ko titigil kung hanggang ngayon nabubuhay pa ang asawa mo na tumapos sa anak ko? Sagot nito. Dinig ko ang sakit at pighati sa tono nito. Pero ano daw? Wala na si Ate Amara? At ang asawa ko ang tumapos dito? Nanginginig ang kamay na dinuro ko to. Sinungaling ka! Hindi kayang gawin ng asawa ko yan! Ngumisi ito pero pumatak din ang luha nito. Kaya alam ko na hindi ito nagsisinungaling. Malalim ang hininga na tinitigan ko ito. Kung namatay si Ate Amara, yun ay dahil sarili niyang kagagawan. Panigurado yun. Kaya wag mong isisi sa asawa kong kamatayan niya. Giit ko na pilit na pinagtanggol ang asawa ko. Pinilig ang ulo ko para iwaksi ang paninirang ginagawa nito. Hay, hindi naman kita masisisi kung ipagtatanggol mo ang asawa mo. Abay sa gwapo at yaman ni Jake. Sigurado akong kahit sino makukuha niya. Sa katunayan, nasan ba ang asawa mo? At bakit kanya hinayaan na mag-isa? Nagnalit ang pangako at ngali-ngali ko itong sugurin kung hindi ko lang inalala ang pinagbubuntis ko. Nasa bahay kaya si Jake? Paano kung wala to sa bahay? Hindi ko maiwasan ang mag-overthink dahil sa sinabi ni Mara. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko dahil walang maidudulot na maganda ang pag-overthink ko. Nasa bahay ang asawa ko at nagpapahinga. Confident na sagot ko. Oh, sigurado ka? Baka naman wala siya sa kondo niyo ngayon. Baka naman kasama niya ang kuya niyang si Joaquin. Joaquin? Kuya? Jake has a brother? Magkakasunod na tanong ng isip ko. Kagad ako napabaling kay Mara na nagpipigil ng tawa habang nakatingin at nakaturo sa mukha ko. You didn't know? How pitiful! Hindi ka man lang sinabihan ni Jake na may kapatid siya? Nanguuyam na tanong ni Mara. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa pinaghalong galit at betrayal. Pilit kong hinahanap sa puso ko ang pagtitiwala na may malalim na dahilan si Jake para maglihim sa akin. Naniniwala ako na may dahilan siya para maglihim at hindi sabihin ang tungkol sa kapatid niya. Giit ko na pinagtatanggol ang asawa ko hanggang sa kaya ko. Sino si Joaquin? Wala sa sariling tanong ko sa kasama ko.
In my peripheral vision, nakita ko ang pagtitinginan ng mga ito. Napipikon ako dahil walang nagsasalita sa mga to. Panay lang ang pagpapalitan ng tingin. You know what? Never mind. After an hour drive ay nakarating kami sa condominium. As much as I don't want to stay here, I have nowhere else to go. Kaya I don't have much of a choice. Padarag na binuksan ko ang pinto ng condo. At sa sala, naabutan ko si Jake na kumakain ng strawberry. Kaagad na bumagsak ang tingin ko kay Jake. At tumingin din to sa akin na puno ng pagtataka. Tumitig ako dito at sa gwapo nito mukha. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapaluha. Kaya bago pa ito makapag-react, tumakbo na ako papunta sa silid namin. Sarah! Sigaw ni Jake at hinabol ako. Pagkarating ko sa kwarto, kasunod ko lang ito. Nilak nito ang pinto ng kwarto namin pagkatapos ito pumasok. Lumapit ito sa akin at tinangka kong hawakan pero marina akong umiwas. What's wrong, babe? Who is Joaquin? I shouldn't have trusted Mara's words against Jake. Kaya kahit masakit, nagtanong pa rin ako. Jake built upon hearing his brother's name. At enough na proof yun para tuluyan akong lumayo dito. Naalala ko pa ang usapan namin ni Mara kanina. Ipagtatanggol ko ang asawa ko kahit kanino. Of course, he has a reason. Ang masakit lang, tungkol sa iyo ang dahilan nun. Kaagad na kumabog ng malakas ang dibdib ko sa hindi ko malamang dahilan. I'm part of the reason kung bakit siya naglihim. Anong dahilan niya? Kinakabahang tanong ko. Ramdam ko ang pamamawis at panlalamig ng mga kamay ko habang hinihintay ko ang isasagot nito. Dahil si Joaquin ang tumapo sa iyong ina. That is why earlier I told you na bilib ako sa iyo. Kasi nakakaya mong pakisamahan ang kapatid ng taong tumapo sa ina mo. No way! Hindi makapaniwalang sabi ng isip ko. Pakiramdam ko umikot ang paligid ko. Nawalan ako ng balanse. Mabuti na lang nakakapit ako sa kalapit na puntod. Pansamantala ko nabingi sa sinabi nito. Nanlalaki ang mga mata na tiningnan ko ito. Hindi ko namalayan, tumutulo na pala ang luha ko. Sinungaling ka! Sigaw ko at tumakbo palabas ng sementeryo. Habang tumatakbo ko palabas ay nakasalubong ko ang 3 kong bodyguard. Ma'am Sarah, uwi na po ba tayo? Tanong ni Akitania. Na hindi ko pinansin. Kagad namang sumunod ang mga ito sa akin. Habang nasa biyahe kami pabalik ng condominium ni Jake, tulala lang ako at paulit-ulit na iniisip ang sinasabi ni Mara sa akin tungkol kay Jake at sa kapatid nito. End of flashback. Tell me, siya ba ang tumapos sa mama ko? Ang kapatid mo? Tanong ko na titig dito. Bumadha ang takot at pag-aalala sa mukha ni Jake pero hindi ito sumagot. Tell me, Jake! Gigil na sigaw ko. Wife, that's it. That's the straw of my teen patience. Sinugod ko si Jake at pinagsusuntok. Sinungaling, I hate you! Sigaw ko habang patuloy ako sa pagsuntok dito. Sinampal ko to pero hindi ito nanlaban. Tahimik nitong tinatanggap ang bawat pananakit ko. Hanggang sa ako na din ang sumuko at tinalikuran ko nito. Where are you going? Puno ng takot na tanong nito. Kanina tinatanong ko ito pero hindi ito sumagot. So why bother asking now? Hindi ako sumagot. Pinukol ko lang to ng masamang tingin bago ako malis ng kondo nito. Pagkalabas ko ng kondo ni Jake, dinala ako ng mga paa ko sa lugar kung saan tahimik at malaya akong magpakita ng kahinaan. Ma'am, why do people lie? I know talking to a grave is not a good sign. Kasi hindi naman sasagot to sa mga katanungan ko. Pero gusto ko lang talaga nakausap eh. Yumuko ako at pinaglaruan ang isang piraso ng bato na nasagi ng paa ko. Ma'am, bakit kung kailan okay na ang lahat? Hindi ko napigilan ang pagpiyok ng boses ko. Kasabay ng muling pagtulo ng luha ko. Na hindi ko na alam na pansamantala palang tumigil pero ngayon bumuhos na naman silang muli na parang dam. Wife, napahikbi ako nang madinig ko ang nagsusumamong tinig ni Jake. Papalingon pa lang sana ako para tingnan to nang naramdaman ko ang mainit itong yakap at masuyong halik. Naramdaman nito ang paninigas ko kaya humiwalay ito sa akin. Bakit, Jake? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Lumikot ang tingin ni Jake at natahimik ito. Halata na hindi nito gustong sagutin ang tanong ko. Jake! Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ko na napigilan ang magmura.
dahil sa inis na nararamdaman ko sa ginawa nitong pananahimik. Dahil ayaw kitang saktan. Ayaw kitang masaktan, Sarah. Trust me, Jake. I don't want to get hurt. But I'm hurting right now. At hindi nakakatulong ang presensya mo para mawala yung sakit na nararamdaman ko. I answered honestly dahil hindi makakatulong kung lilinlangin ko siya by saying okay lang ako kahit hindi. Bumalatay ang sakit sa mga mata ni Jake pagkarinig sa sinabi ko. Masama ba akong tao for wanting a perfect family? Hindi ko na lang ang pinupunto ni Jake para bang naapektuhan na maging ang proper way of thinking nito. Jake, hindi ko kailangan ng perpektong pamilya. Ang kailangan ko, pagsasama na puno ng pagtitiwala. Mas gugustuhin ko pa na sampalin mo ako ng katotohanan kaysa busugin mo ako ng kasinungalingan. Hilam na luha na sambit ko. Patawarin mo ako, Sarah. Sobra lang kitang mahal na natakot ako na sabihin sa'yo ang totoo. Takot? Hindi na kita kilala. Ang Jake na kilala at pinakasalan ko walang takot sa kahit ano. Umalis ka na, Jake. Dahil hindi ako sasama sa'yo. Matalim na sambit ko. Dinig ko magkakasunod na pagsinghap at paghikbi bago ko naramdaman ang mahigpit nitong yakap na nagpapahiwatig na hindi ako kailanman pakakawalan. I bit my lip hard to prevent myself from sobbing. Pero hindi ko pa rin ito napigilan. Magkakasunod ako napahikbi na naging hagulhon. I hate that you lied to me. But I hate myself for loving you so much. Nakaya ko magpatawad kahit na sobrang sakit. Sisigok-sigok na sabi ko at pilit na humiwalay dito. Pero hindi ako nito hinayaan. Mas humigpit pa ang pagyakap nito. Don't, wife, please. Forgive me. I promise I won't lie again. Tumango ko pero deep inside me, I know na hindi ko pa ito mapapatawad. Pinangko ko ni Jake papunta sa kotse at mabilis tong nagmaneho palis sa sementeryo. Pagkarating sa bahay, bumungad sa amin ang nag-aalalang si Manang Corazon. Kaagad akong tumakbo papunta dito at mahigpit kong itong niyakap. Saan ka ba nang galing na bata ka? Nag-alala kami sa'yo. Tanong ni Manang na may halong pagalit. Sorry po, Manang. Pwede na po ba ako magpahinga? Tumango si Manang at bumitaw sa yakapan namin. Ngumiti lang ako dito at naglakad na ako paakyat sa kwarto. Mabigat ang pakiramdam ko sa bawat paghakbang ng paa ko paakyat sa kwarto. Pero pinipilit ko ang sarili ko na maging matatag at kalmado. Tahimik lang na nakasunod sa akin si Jake. Meron din itong distansya na para bang natatakot ito na anumang oras sumabog ako. Kaya ito lumalayo. Pagkapasok ko sa kwarto, napasinghap ako. Dahil hindi na ito kagaya ng dati. May nag-iba. Pakiramdam ko ay sinasakal ako at pinipigilan ako milos. Wife, napabaling ako kay Jake. Jake, tanging nasabi ko. Bago ko ito siniil ng halik na tinugon nito pero hindi ko maramdaman ang taos sa pusong paghalik nito. Para bang may pumipigil dito. Why are you hesitant? Sobrang hirap pang balikan yung anak ng tao na ginawa niyo na kasalanan. Walang prenong tanong ko. Sumobra ako sa sinabi ko, alam ko yun. Pero na-realize ko lang yun nang lumayo sa akin si Jake. He'll look at me disappointedly at 2 beses na umiling bago ako tinalikuran. Naiwan ako sa kwarto mag-isa. Nangingilid ang luha na napaupo ako sa tabi ng kama. Niyakap ko ang binti ko at tahimik akong umiyak. Ay, napakahangal mo, Sarah! Mura ko sa sarili ko habang lumuluha. Dumukdok ako sa tuhod ko at tahimik na umiyak. Sa pagdukdok ko, kaagad akong binaha ng alaala nung kinasal kami ni Jake. Mas lalo akong napaiyak nung ma-realize ko na ang babaw pala ng pagmamahal ko kay Jake. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang biglang pagsikit ng dibdib ko. Sinuntok-suntok ko yon at sinubukan na huminga ng malalim. Baka sakaling mawala, pero mas lalo ko lang naramdaman ang sakit nun. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na umiiyak. Basta ang alam ko, may tumabi sa akin at niyakap ako. Kaagad kong naamoy ang pabango ni Jake na gustong-gusto ko. Tumingala ako dito at hindi ko na napigilan ang yakapin nito ng mahigpit. Nang makita ang malungkot nitong tingin. Pero ang talagang nakapagpaiyak sa akin, ang mga luha nito na patuloy sa pagtulo. I'm sorry, Jake, kung napakababaw ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi mababaw ang pagmamahal mo, wife.
Ako yung dapat na humingi ng sorry sa'yo dahil sa paglilihim ko. I'm sorry, Jake. Nagalit lang naman ako dahil naglihim ka sa akin. Alam ko na magagalit ang iba kapag nalaman nila na pinatawad ko ang kapatid ng tao na tumapos sa ina ko. Pero mas matimbang ang pagmamahal ko sa kahit anong kasalanan sa mundo. I'm sorry, wife, sa nagawa ng kuya ko. Hindi ko hihingin sa'yo na patawarin mo siya. Dahil kahit ako, hindi ko siya mapapatawad eh. Pero wag mo sana akong iwanan dahil dun. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Mahabang sabi ni Jake. Naramdaman ko ang magkakasunod na luha na pumatak sa pisngi ko. Dahil sa magkadikit ang pisngi namin ni Jake, alam ko na kaagad na umiiyak si Jake. Mahal ko si Jake pero hindi ko alam kung kaya ko bang magpatawad. Kinabukasan. Nandito ako ngayon sa pinakamalapit na coffee shop dahil kikitain ko ang mommy ni Jake. Kaninang pagkagising ko, ito kaagad ang tinawagan ko at pumayag ito na makipagkita sa akin. Walang alam si Jake na makikipagkita ako sa mami nito. At hindi ko alam kung magugustuhan ba nito ang gagawin ko. Pero I don't care. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang malaman ko ang katotohanan. Dahil may doubt ako sa sinabi ni Mara. Alam ko na masama itong tao kaya gusto kong malaman ng totoo. Ilang minuto na ako naghihintay dito sa coffee shop. Akala ko hindi na ito darating. Bala ko na sanang umalis nang makita ko itong naglalakad papunta sa akin. Good morning, Sarah. Walang sigla ang boses nito nang batiin ako. Siguro may idea na to sa dahilan ng pakikipagkita ko dito. Tumango lang ako. Hindi na ako nag-abala na tumayo para batiin to. Umupo to sa harapan ko at sinanyasan ng waiter. I patiently waiting hanggang sa matapos itong mag-order ng kape. Nabalitaan ko mula kay Jake. Panimula ni Mami Ami. Tumango ako at humigop ako sa sarili kong kape. Pansamantalang katahimikan ng namutawi sa amin nang maisipan ko ng magtanong. Who's Joaquin? I can taste bitterness on my mouth pagkabanggit ko sa pangalan nito. Lumungkot ang mukha ni Mami Ami. Dun palang alam ko na sobrang sakit nito para sa kanya. Joaquin is my oldest son. He spent 10 years in prison hanggang sa nalaman namin ng totoo. Hinintay ko ang idudugtong nito pero hindi ito dumating. Kaya naman ako na ang nagtanong. Anong totoo? Imbis na sumagot, kinuha ni Mami Ami ang cellphone at may pinakitang footage sa akin. Titig na titig ako sa cellphone kung saan nagpe-play ang isang lumang CCTV footage. Nakita ko sa footage ang isang lalaki na sa tansya ko ay nasa edad 15 lang ang pumasok sa driver's seat ng isang nakaparadang sasakyan. Pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang isang lalaki na halos kaedad lang ng naunang pumasok. Napansin ko na hindi nagkakalayo ng mukha si Jake at ang lalaking naunang pumasok sa kotse. Kaya alam ko na ito ang kapatid ni Jake. Hinintay ko ang kasunod ng video at natutup ko ang bibig ko nang makita ko ang inilalabas ng nahuling lalaki. Walang malay na kuya ni Jake at inilipat nito yon sa passenger seat. Sa nakita ko, alam ko na walang kasalanan ng kuya ni Jake. Nanlalaki ang matang tiningnan ko si Mami Ami. Bakit, Mami? Paano mong natiis na makita sa kulungan ng anak mo? Tanong ko dahil hindi ko alam. Sa sobrang yaman nila, hindi ko maisip na hinayaan nilang makulong ang anak nila. Parehas din kayo ng tanong ni Jake nung una niyang nalaman. Amuse sa sambit nito. Your mom is my best friend, Sarah. And Joaquin is my son. Normally, ipagtatanggol ko ang anak ko. Pero hindi ako ganong klase ng ina. Hindi ko ito-tolerate ang kasalanan na nagawa nito. Kahit na anak ko pa siya. Hindi ko sukat akalain na may ganito pa palang side ang mami ni Jake. Pero ngayon na nakita ko na ang totoong nangyari, nakahinga na ako ng maluwag. Pero mayroon pa rin akong katanungan. But clearly, Joaquin didn't do anything wrong. Gate ko. Joaquin may not be the culprit, but it's his car. Sa mata ng batas, kasalanan pa din niya. And may kasalanan pa din talaga siya. Kaya hindi ko siya ito-tolerate. Sagot ni Mami Ami. Napaisip naman ako sa sinabi nitong kasalanan. Anong kasalanan niya, Mom? Driving under influence and without license? Maarteng tanong ko. Nagbabakasakali lang naman ako sa tinanong ko pero magkakasunod ako napamura nang makita ko itong tumango. Seriously? Sarah, tawag ni Mami Ami.
Kagad akong sumeryoso dahil nagbago na din ang tono ng boses ni Mami. I'm all ears habang hinihintay ko ang sasabihin nito. Please, forgive Jake kung naglihim siya. Jake may be tough or ruthless, but when it comes to you at sa magiging anak niyo, mahina siya. Hindi ko nahihilingin na mapatawad mo ako or si Joaquin, but please, don't leave Jake. I can't bear to see him devastated again, just like when Angel left him. Naisip ko na wala akong pinagkaiba kay Angel. Madali lang para sa akin na iwan si Jake. Pero hindi ko yun gagawin dahil natuto na ako. I'm sorry, Ma'am, kung naisip ko na iwan si Jake. I jump into conclusion na nakakalimutan ko nang mag-isip ng tama. Sobrang sakit lang po kasi talaga. Kahit anong pigil ko na di umiyak, ay napaiyak pa rin ako. I miss my mom so much, kahit na hindi ko siya nakilala. Iba pa rin yun nandito siya. Hindi naman nawala yung Bella, Sarah. Nasa puso mo pa rin siya. Kahapon pa ako umiyak, Ma'am. Ayokong paglabas ng apo mo, iyakin to dahil sa akin. Nagpatuloy kami sa panginom ng kape at pagkwentuhan ng maalala ko ang lalaking naging dahilan ng pagkawala ng birth mom ko. Sino yung lalaking yun, Mommy? Tanong ko. Ramon. He is Amara's boyfriend at katulong to ni Mara para tapusin ang mami mo at kayong dalawa ni Jake. Napasinghap ako nang marinig ko ang pangalan ni Ate Amara at Mara. Bakit nila kami gustong mawala? Tanong ko. Napabuntong hininga ang mami ni Jake at kung saan sa napatingin, mukhang pinag-iisipan nito ang isasagot. Pera ang dahilan. Napakunot ang noo ko pero kagad din tumalim ang mga mata ko. Tulungan mo ako, Ma'am, na magbayad sila sa ginawa nila sa pamilya ko. Magkakasunod itong tumango. Third person point of view. Panay ang pagbuntong hininga ni Ami habang nakaupo sa sofa. Katabi nito ang kaibigan na busy sa pag-inom ng kape. What's wrong? Ibinaba ni Bella ang tasa ng kape na hawak nito at hinarap ang kaibigan para tanungin. Alam na ni Sarah na si Ramon ang pumatay sa'yo. Kinilabutan si Ami habang sinasabi ang salitang patay. Gayong buhay na buhay ang taong ito. Nagpipigil ng tawa si Bella. Maging to natatawa kapag ang pagkamatay niya pinag-uusapan. Huwag kang tumawa, inaalala ko ngayon ang pag-iimbestiga ng anak mo. May katigasan pa naman ang ulo ng sangyon, manang-mana sa'yo. Sambit ni Ami. Nakangising umiling si Bella, pero sumeryoso din kaagad ito. Huwag mong alalahanin ang anak ko dahil buntis yun, kaya alam ko na hindi siya hahayaan ni Jake na mag-imbestiga. Ang inaalala ko ngayon ay si Mara. Sa nangyari kasi kahapon, nakalamang na si Mara sa kanila. Iniisip tuloy ni Bella ngayon kung oras na ba para magpakita dito. Bella, madali lang matuntun si Mara. Ang inaalala ko ngayon ay ang papa mo. Sagot ni Ami. Sakalang muling naalala ni Bella ang mensahe na natanggap nung isang linggo, na nagsasabi na alam nito na buhay siya at hindi totoong namatay. Ilang tao lang ang nakakaalam na buhay siya, including Joaquin, Ami, Mara, Ramon. Posible kayang alam na din to ng kanyang ama? Malaki ang posibilidad na alam na ni Papa ang tungkol sa akin. Sagot ni Bella. Napalatak si Ami at magkakasunod na napailing. Hindi pa nga tapos ang kay Mara, may dadagdag pa. Napahalakhak si Bella. Excited ka naman, Bella exclaimed. Masamang tingin ang pinukol ni Ami sa kaibigan. Muntik nang maghiwalay si Jake at Sarah. Mabuti na lang talaga't napigilan ko pa to by saying one of the truth about your fake death. Napangisi si Bella dahil sa narinig mula sa kaibigan. Bilib ako sa mga anak natin, Ami. Sabay na humalakhakan dalawa dahil sa sobrang pagka-proud. Sarah's point of view. Pagkagaling ko sa coffee shop, muli ako nagpunta sa puntod ni Ma'am. Pinagpag ko muna ang semento at ang puntod ni Mami bago ako sumalampak. Mami, panimula ko. Nandito na naman ako, Ma'am, para kausapin ka ulit. For sure na kung may makakakita sa akin dito, akalain na nahihibang na ako. Araw-araw na kasi ako nandito eh. Natawa ako dahil sa sarili kong kalokohan. Maya-maya sumeryoso na ako. Una sa lahat, I'm sorry kung wala akong magawa para tulungan ka sa kaso ng pagkawala mo. Pero hindi ako titigil, Ma'am. Gagawa ako ng paraan para mapagbayad sila sa nagawa nila sa'yo. Mahabang litanya ko. Natuwa naman ako dahil hindi na ako emosyonal ngayon. Siguro napagod na mga luha ko.
Tahimik lang ako nakaupo sa harap ng puntod ni Ma'am nang maramdaman ko na may tumabi sa akin. Napatingin ako dito at napakunot noo ko dahil hindi ko ina-expect ang pagkikita namin dito. Lalong hindi ko ina-expect na pupunta ito dito, gayong tingin ko ayaw nito sa amin. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ng asawa mo, Apo. Malungkot na sambit ni Lolo. Napakunot ang noo ko dahil paano nito nalaman ang tungkol doon? Kami lang ni Jake at ni Mami Ami ang nakakaalam nun. Maging si Manang Corazon nga na kasama lang namin sa bahay, hindi to alam. Anong ibig mong sabihin, sir? Nagtatakang tanong ko. I refuse to call him Lolo dahil nung una kami nakita halos pandirihan niya ako at hindi niya ako tinuturing na apo. Ayoko namang mapahiya ako kapag tinawag ko siyang Lolo without his consent. Kaagad na bumalatay ang sakit sa ekspresyon ng mukha nito na hindi ko alam kung bakit. Huwag mo sabihin na nasaktan to. Dahil sa hindi ko pagtawag dito ng Lolo? Tanong ko sa isip ko. Lolo, Apo. Mula ngayon, Lolo na ang itatawag mo sa akin. Okay? Patanong na sabi ko dito. Ano po ang sinabi niyo tungkol sa amin ni Jake? Lolo pala. Sabi ko na nga, hindi ako sanay. Kaya bago pa nito mapansin ang pagkakamali ko, itinama ko na. Nabalitaan kasi namin na magkaaway daw kayo ng asawa mo. Dahil ang kuya nito ang tumapos sa mami mo. Kaya naisip namin nila Carlo na sa bahay ka na muna magstay habang hindi pa nahuhuli ang kuya ni Jake. Kaya naman, papunta ngayon si Carlo doon para kuhanin ng mga gamit. What? Hindi pa nito natapos magsalita ay sumingit na ako. Nanlaki ang mga mata na tumayo ako. Pero hindi pa ako nakakalayo, napahinto ko dahil sa mga nahihirapang daing na narinig ko. Aray! Oh! Napatingin ako sa lolo ko at kaagad akong namutla at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko itong nakaluhod sa harap ng puntod ni Mami habang nakahawak sa sarili nitong dibdib. Lolo! Sigaw ko at mabilis ko itong pinuntahan. Luminga ako sa paligid para tingnan kung mayroong nasa malapit na pwede kong hinga ng tulong. Nung wala akong makitang mga tao sa malapit, sumigaw na lang ako. Nagbabaka sakali na may makarinig sa akin. Tulong! Tulong! Sigaw ko, puno ng desperasyon. Nawawalan na ako ng pag-asa na may dumating para tulungan kami. Nang biglang may natanaw akong mga lalaki na nakasuot ng itim ang lumitaw mula sa puntod na nasa kalapit lang. Kagad akong binahan ng takot. Napamura ako dahil nakita ko na nagsisimula na kaming i-approach ng mga nakaitim. Wala akong nagawa nang binuhat ng mga to si Lolo. Kinakabahan ako dahil sa ayos ng mga to. Kaya sinusubukan kong pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng paghila sa damit ng pinaka-leader nito. Saan niyo dadahin ang lolo ko? Sigaw ko habang sumusunod ako sa mga to. Sa bahay niya, Ma'am Sarah, let's go! Sambit ng isang nakaitim. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nakasakay sa van at hawak ang kamay ni Lolo na patuloy sa pagdaing. Third person, point of view. Lihim na napapangisi si Fredo habang nakatingin sa bastarda niyang apo. Naaalalang-alala sa kalagayan niya. Lolo, okay ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Sarah na hindi mapakali sa kinaupuan. Kung saan-saan tumitingin si Sarah para ilipat ang kabang nararamdaman. Umakto si Fredo na nasasaktan at mas lalo siyang natuwa sa loob-loob niya nang butil-butil ng pawis ang nakita niyang tumulo sa loob ng bastarda niyang apo. Hangal na babae. Mapapasakin na ang pera niyong mag-asawa. Nagbubunying sabi ni Fredo sa isip niya. Pakabilisan po! Nagali lang sabi ni Sarah. Alam kasi ng mga ito ang plano ng matanda, kaya dahan-dahan ng mga ito. Nakakaramdam sila ng awa sa babaeng kasama nila ngayon dahil mukha pa naman ito mabait. Apo, kung sakali na hanggang dito na lang ako. Huwag mong pababayaan ang tita mo. Ngumiwi ang mga tauhan na matanda pagkarinig sa may sapilitang hirap na magsalita ng amo nila. Kagad namang inatake ng nervyos si Sarah. Huwag ka magsalita ng ganyan, Lolo. Pagalit ni Sarah sa matanda at hindi na niya napigilan na mayakap dito. Nandidiring umiwi ang matanda pero hindi nito pinahalata yun. At sapilitan na ginantihan ng pagyakap sa apo. Nagising si Jake at ang una niyang ginawa ay ang kapain ng pwesto sa katabi niya. Para sana yakapin ang asawa niya pero napabalikwas siya ng bangon nang wala siyang makapa doon. Kagad na binahan ng kakaibang kabang dibdib niya at iba-ibang senaryo ang pumapasok sa isip niya.
What if iniwan ako ni Sarah? Kinakabahang tanong ng isip niya. Nanlaki ang mga mata niya at kahit wala pa siyang mumog at hilamos, nagtatakbo siya pababa sa first floor. Sakto naman na pagtungtong ng paa niya sa unang baitang ng hagdan, ay padarag na bumukas ang pinto ng bahay niya. Napatingin siya doon at nakita niya si Carlo na galit na nakatingin sa kanya. Sumigaw ang kaibigan at mabilis siyang sinugod at inundayan ng sunto. Dahil kakagising lang niya, wala pa sa wisyo ang utak niya. Hindi niya naiwasan ang isang straight punch na pinakawalan nito. Napalupagi siya sa sahig dahil sa impact ng suntok na tumama sa mukha niya. What the? Sigaw niya at mabilis na tumayo. Walang kapaguran na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Narinig naman ng abala sa paglulutong si Corazon ang komosyon na nangyayari sa sala. Kagad itong pumunta para tingnan to. At halos mawalan siya ng malay nang makita ang magkaibigan na patuloy sa pagsasuntukan. Kahit puro pasa at galis sa mukha. Magsitigil kayo! Ano bang nangyayari dito? Galit na sigaw ni Corazon. Pero hindi tumigil ang dalawa. Carlo, Jake! Magsitigil nga kayo! Kaagad na tumigil ang magkaibigan at sabay na napatingin sa matanda na ngayon ay nakahawak na sa ulo dahil bigla yung sumakit. Nagsukatan ng tingin ng dalawa pero walang gustong sumagot sa tanong ng matanda. Hanggang sa si Carlo ang unang magsalita. Mamamatay tao kayo! Sigaw ni Carlo na nakaduro ang daliri sa kaibigan. Kagad na sumama ang tingin ni Jake pero wala siyang panahon para sa bagay na may kinalaman ang kuya niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon, malaman kung nasaan ang asawa niya. Nasaan ang asawa ko? Hindi kumibo si Carlo dahil alam nito na nandun sa kanila ang asawa nito. Dahil yun ang gustong mangyari ng lolo nila at agree din siya doon. Nung nalaman ni Carlo mula kay Mara na ang kuya ng kaibigan niya ang tumapos sa tita niya, nasaktan siya. Dahil paanong nagawa nito ang bagay na yun sa isang napakabait na tao. Kaya naman sinabi niya sa lolo niya ang nalalaman niya at nakaisip kaagad ng plano to para makuha si Sarah. At dito na nga siya dinala ng plano ng lolo niya. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, malalagot kayo sa akin. Galit na sigaw ni Jake. Mabilis na lumabas si Jake ng kondo para puntahan si Sarah. Nakasunod naman sa kanya si Carlo na tahimik na lang ngayon at mukhang natauhan na. Pagkarating sa kotse, mabilis na pinasiba ni Jake ang sariling sasakyan. Wala tong pakialam kahit na ilang beses siyang binubusinahan ng mga nakat niyang sasakyan. Ang importante sa kanya ngayon, makita ang asawa niya. Mabilis niyang narating ang mansyon ng mga Villarin. Kasunod lang niya si Carlo. Papasok na siya sa bakuran ng mga ito nang maglabasa ng mga nakaitim na tauhan na matanda. What's this? Galit na sigaw niya at hinarap ang kaibigan. Kagad na sumenya si Carlo sa mga tauhan ng lolo niya pero maging ito hindi pinansin. Nanatiling nakaharang ang mga nakaitim na lalaki. Napipi ko na si Jake kaya sinugod na niya ang isang lalaki at kaagad na inundayan ng suntok. Maya-maya pa nagkaroon na ng away sa pagitan ng grupo ng mga nakaitim laban sa kanilang dalawang magkaibigan. What's wrong with your grandfather? Galit na tanong ni Jake. Sarah! Sigaw ni Jake na umalingaw-ngaw sa buong sala. Huwag kang sumigaw! Singhal ng isa sa mga nakaitim at mabilis na sinugod si Jake. Naging alisto naman ito sa gagawing pag-atake ng lalaki pero kaagad na napahinto ang mga ito nang dumagundong ang boses na matandang Villarin. Mayroong kakaiba sa matandang Villarin na labis na kinatatakutan. Hindi lang ng mga tauhan nito pero maging ng ibang tao. Kaya nga tinaguraan din itong Devil CEO. Dahil talagang napakalupit nito. What is happening here? Singhal ng matanda. Masamang tingin ang pinukol ni Jake sa matanda. Nasaan ang asawa ko? Tanong nito. Umalis na kayo dito kung ayaw nyo na ipakulong ko kayo. Galit na sigaw ng matanda. Hindi ako natatakot sa'yo, old man. Ilabas mo ang asawa ko. Kung ayaw mo nasaktan kita. Ganting sigaw ni Jake. Matapang ka, Wason, pero walang may dudulot ang maganda ang pagtatapang-tapangan mo, kaya umalis na kayo. Nag-iinit ang ulo ni Jake sa naging sagot ng matanda. Walang pagdadalawang isip, sinugod niya to. Kaagad namang humarang ang isang lalaking nakaitim. Pero alisto si Carlo na inundayan ng suntok ang lalaking humarang. Hindi nagustuhan ng matanda ang ginawang pakikialam ng apo, kaya sinanyasan niya ang mga natirang tauhan para pagtulong-tulungan si Carlo. Ilang suntok ang pinakawalan ni Carlo para sabayan ang apat na lalaki.
Pero hindi niya kaya dahil pagod din ang katawan niya sa sparring nila ni Jake kanina. Nakita ni Jake ang nahihirapang sitwasyon ng kaibigan, kaya hindi siya nagdalawang isip na daluhan nito at tulungan. Umalis na kayo! Dahil hindi lang ikaw ipapakulong ko. Maging buong pamilya mo kapag hindi pa kayo umalis. Sabi ng matandang Villarin. Kaagad na napatigil si Jake sa ginagawang pakikipagsuntukan para tingnan ng matanda. Sinamantala naman yon ng pinaka-leader ng tauhan ni Fredo. Sinugod dito si Jake at ilang beses na sinuntok. Jake! Sigaw ni Carlo. Kaagad tumakbo para lapitan ang kaibigan na ngayon, nakabagsak na, sa malamig na sahig. Sobrang galit ni Carlo ay namura niya matanda. Ngumisi lang to pagkarinig sa sinabi ni Carlo at napansin ni Jake ang ginawa nito pagsenyas. Napatingin si Jake sa likuran niya at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nasa 5 mga unipormadong pulis. What? Lolo! Hindi makapaniwalang sabi ni Carlo. Ikulong niyo ang 2 yan, sigaw ni Fredo. Bitawan niyo ako! Sarah! Tawag ni Jake sa asawa habang nagpupumilit na makawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Kailan ba lalabas si Bella para ipakitang buhay siya? At ano kaya ang lihim na planong gawin ni Fredo?